Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kasi, ano talaga, kasing hindi sila yung tatawag sa amin. Parang siguro ang tatawag sa amin, supervisor na ng ganitong ng department sa Dre. Ano kayo? Ano na, pasok na kami. Anong problema mo? Ano Doon lang ginagawa. Yun, ano? Abang-abang lang. Meron ba yung mga additional tasks? May mga cases pa rin na ina-assign. Tapos, May tinatawagan na sila. Tinatawagan na lang kung anong gusto nila. Tawag ito, restbook eh. May part naman sa'yo yung ganyan trabaho talaga. Escalation. Kasi nagtitake ako niyan dati. Pag may mga pinaka-satisfying dyan kapag galit na yung customer. Nabaliktad nyo. Bago pa doon, mabalik na din. Ibang usapan naman yun. Pagdating sa'yo, ang bait. Takot na. Oo, yun or ewan, gusto nila ng burger. Iba na yung pag-usap nila yung supervisor. Oo. Nag-iiba yung ugali. Or minsan naman yung galit na galit nga, tapos kausap Hindi ako galit. Mabait sa dulo. Nakakasatisfy So, naman. anong feeling nun pagka... Ang sarap. Paano nyo nakakasatisfy? Kasi may mga ganun strategy kasi nila yun na visit ako. Pag ikaw pa yung kausap ko, ang haba ng red tape. Tawagin mo na yung manager mo, pagdating mo sa manager, ganun ako siyempre. Oo nga. Mga may ako na. At saka parang nakaka-fulfill yun na parang nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo rin. Kasi ano ka sa part na... Ang feeling parang nag-gain ka ng respect. Oo, ano yung respect. Yung naman yung sa akin. Parang normal na sa amin na matapos ng call na galit pa rin sila. Normal. Normal na sa amin na matapos ng call galit pa rin talaga sila. Kasi kami, kailangan namin ng authority. Tabi! So kung ganito lang. Kailangan ninyo mag-show ng authority Okay. over dun sa amin. Ito yung standard Kasi sa parang company. supervisor na yung kausap mo eh. Sabi namin na, kinausap mo na yung supervisor, ganito lang pala eh. Pero sige, pwede ba namang pwede namang... Ilang percentage yung laging galit sila? Hindi ako galit. Ang end ng call. Galit sila. Laging galit. So natin 45 siguro. 45. Lahat, sabi na 50-50, galit or satisfied. So hindi lahat. Hindi naman lahat. Pero normal na sa amin kung bibigyan kami ng bad survey. Parang normal na sa akin, given na yun sa line of business ko. Ang survey for escalation, mas mababa yung requirement kaysa sa regular agent. Kasi expect mo na kapag umabot na sa manager yan, galit talaga yan. Kaya pag nag-survey yan, galit. Siyempre, bihisan. Detractor. Pero merong nagsishift na pag dumating sa manager, naging ganito, no? Yun yung madalas nga sa akin, Sa'yo. sa experience ko, na parang kung hindi man nagbago, it's more on bumaba yung level of intensity niya na parang kaya na galit to eh. Kasi may mga time na ginagawa ako before, bago pa lang magpa-supervisor ko, nakikinig na ako sa call. Inaabangan ko na. Para alam ko kung saan ako papasok or ano yung pwedeng discovery sa customer na yun. Kung ano yung discovery na. Yun lang. Siguro kaya pa kami kasi sa kanya may narinig niya siguro bago pumasok. Sa amin talagang tatawag, sabihin, ganito yung gusto ng Kasi papasok siya na hindi ko alam kung ano na yung level ng galit ng tao sa akin. Ay, ginagawa ko lang for special special edit ako. Pero, ayun lang. Pag chicks ko pala, I love you. Then, kapag ginagawa ko lang more on... Recorded pa na din? Pakikat nga na. Baka kasi baka dyan eh. Then, ginagawa ko siya more on kapag nabigyan ako ng heads up na sobrang galit talaga. Or yung iba yung intensity talaga ng customer na yun. Kasi kailangan maging strategic. Hindi pwede yung general na approach na okay. Padala mo lang. Sige, bigay mo sa akin na wala mo i-check yung background. Oo, kailangan may overview ka nung paano yung ugali nito, saan mo siya kukunin eh. Laging technique lang. Pero ang general standard naman kapag nagtitake ng supervisor, kung wala ka talagang background, kung sino yung makakausap mo, yun na yun. Saluhin mo lahat ng galit. Samurai ako. Yun, parang added lang. So tama sinabi nung sa kumpagkada na binabayaran ka ng kumpanya nyo para sumalo ng mura ng galit. Masasabi niyo bang gano'n yan?
Gano'n na siguro. Parang normal na siya. Ang pag telco, normal na talaga siya na binabayaran ka ng company para murahin ka ng kliyente nila. Anong pulutan yan? Faji ba ng Pero aside from dun sa mura, binabayaran ko siguro para i-try mo yung para ma-resolve mo yung concern niya. Pero pag hindi, well, kasama na yung mga mura, kasama na yung galit. Pero siguro yung ganun, depende na lang siguro kung problema talaga siya nung service, nung kumpanya. Service level na problema talaga or sa knowledge na lang siguro nung ahente, may problema. Mas acceptable yung subcall kapag problema talaga sa kumpanya. I-explain nung ginawa ng agent yung yung role niya as okay, troubleshoot natin, pag-hita talaga resolve dahil may issue talaga. But kapag ang problem is yung agent mismo parang pre-novoke, dinala niya sa ganito para lang maipasa na yung call para service di ba napupunta yung survey sa subcall, supervisor. Then doon may part na nakakainis na ito parang hindi niya ganun ginawa yung trabaho niya. Kasi dapat may tinatawag kami na AER. Ano yun? Response yun sa customer, like acknowledge, empathize, and reassure. Then hindi niya ganun masyadong in-execute or hindi niya ginawa yung part niya na gawin yun. So, parang ginawa niya lang talaga, hindi niya ginawa masyadong trabaho. Para lang maipasa yung call sa supervisor. Matatrap niyo yun na hindi niya ginawa? Pag na-audit yun, nyari yung sa akin. Auditor kasi ako yun So, pag yun. Food siya, yan. Tunga nga pa. May bumili na ba ng alak? Dumating na ba yung time na na-reach yun yung boiling point sa visit ng cliente niya? Let's say customer. Nasagad kayo? Wag client, customer. Sorry. Customer na lang. Kasi client yun yung nagpapasahod. Sige. Yes, maraming times naman na ganyan, no? Yung pinaka, memorable sa'yo? Pinaka-memorable, I think yan yung nasa tier 1. Nagkakall pa ako, yung primary agent, no? Paano nangyari? Ano? Una sa lahat, Hindi ako galit. hindi kami Pero may samurai ako. mapag-agrihan. Pinipilit niya yung gusto niya na hindi ganon. Yun naman yung unang cost niyan. Pangalawa, masyado na mahaba yung call. We have this average lang kasi dapat average handling time para sa specific. Ilang minutes? 12 minutes. Hindi, depende sa account. Depende. Depende sa account, depende sa LOB. May mga ganun kasi Sa yan. 60 minutes na kayo nag-usap na. Sa Telecom, Mas matagal. Sa Telecom, 12 talaga average. 12 minutes na. May mga telco na 15, 16. Mga ganun. Pero yung sobrang tagal na, abutin ng hour. Pag inabot ka ng hour sa call, Call out ka na. sobrang So hindi joke na sinabi ko na 60 minutes, meron umaabot ng isang oras. Nakaraan, may 1 hour 51 minutes. Friend na kayo sa Facebook. Alam mo ginawa ko? I-shock mo. Kasi busy yung ibang support. Hindi naman naman masyado nagsusupport. Pinuntahan ko yung agent. Baka di ka na bumalik. Kung hindi pa yung pinuntahan, abot yung 3 oras. Kasi may inaantay pa siya na isang department. Nag-aantayan silang 3. Yung customer kasi may pinipilit. Siya naman, hindi masyadong, yung agent kasi is like 0 to 90 within 3 months pa. Nung nilapitan ko na, Totoo. sobra. Nakakaawa rin si mga ganun eh. Dadala lang, yung 3 oras na yun, 3 oras na kausap o nakahang lang yung phone? May mga time na na-overhaul syempre. May mga magkausap. Talaga? Mas matindi yung may Pero kausap. 3 hours, wala pa naman na-experience 3 hours. I think 2 hours, mga ganun, 2 hours. Pero Pero claims na yun sa ano. sobra na yun. And then, ayun na nga, umabot na ako sa ganung point na mahaba yung call, pinipilit na customer yung gusto niya. Pangatlo is, syempre, andun yung mga call-outs. Ayoko sa lahat yung naka-call-out eh. Call out mo yun. Call-out ng lahat. Meron kasi kami tinatawag na ODC. Parang siya yung nagmamanage yung mga calls ng mga agent. Siya yung parang centralized na nag-check ng oras eh. O ikaw masyado ka na mahaba. Call out ka na. Call-out ka na. Normal yun, which is good. No? Kasi pag walang ganun, syempre, tatagal lahat. Yun, yung ganun na nangyari sa akin that time. Then, ang ginawa ko nun before, May yelo. lagout ako. Saka follow up ng pata. Tapos tinake ko na yung break. Yung Techno Hub na yun, yung building namin,
Pinasabog mo. Yung mga puno-puno. Yan, nakita ko pa eh. Nakita ko pa kanina. Di ba may building pa dun sa ginawa ko. Buha ko na ng earphones. Nilakad ko yung buong paikot doon. Lakad lang. Inubos ko yung 15 minutes ko. Actually, hindi ko lang naman ito nangyari isang beses. May mga nangyari na ito couple of times. Siniliwaliw. Naglakad na ako ng maganda yung gabi, tapos may parang ilaw sila doon na parang yung aesthetic. Paikot. Yun lang, yun yung ginawa ko. Makahinga ka lang, no? Oo. Kasi parang pag nasa loob ka, tapos... Ramdam mo yung ano eh. Oo. Ramdam mo yung iyon sa kitchen eh. Cheers pare. Eh di lumabas na ako. Iba sa gangster. Pangin ka. Hindi naman ako nag-smoke eh. So, iba kasi... Ito lang Ano ginagawa mo dyan ngayon? Kasi, pwede. Pwede. Ito lang yung number 1 sa mga ganyan rin, karamihan. Punta sila ng smoking area, doon sila tagal lang stress. Eh, wala akong ganun din. Ano lang? Lakad-lakad. Lang. Pero ito talaga kapatid. I love you pare, I love you. Sir, ikaw? So, thank you sa sharing mo. Ito yung sa ganyan, matagal na call. Boiling point. Boiling point. Ang yung pinaka-nabuisit ka. Sinagad ka. Siguro recently. Kanina lang ata. Yung maganda. Hindi kaya kahapon pala, kahapon. Fresh pa. Ano yun eh, yun nga, since nasa, escalations ako. Yun nga, may authority ako over dun sa dapat meron authoritative ako over dun sa customer. Tapos, pag hindi niya ayaw niya tanggapin yung resolution na pinibigay ko. Pag malalaman nila na galit na ako pag tumataas yung boses ko. Talaga? So may right kayong mag-ganon? Hindi naman sa sobrang taas. Oo. Like, tumataas yung boss ko, tapos sasabihan ko yung customer na bibigyan ka ng 24 hours. Baba mo lang. Yun sa offer ko pag nasarado ka tong case mo. Ganun. Kasi minsan ko lang sabihin yun eh. Talaga? Pero may right kayo doon? May right kami sa ganun. Pwede ba i-check? May right kami sa ganun. Kasi Develop while under CP. Kasi nandun na ako. I give you 24 hours. I know you. Hindi kasi I know your place. One time exemption. Ano pala One time exemption na yun eh. Sabi ko, isang beses ko lang isang beses ko lang offer sa'yo. Ngayon, consider ka na, ganda yung naranasan mo. Sige, ito yung offer natin. Pero hanggang ganito lang. Kasi ito lang yung pwede na ipalit dyan. Ngayon, kung hihiling ka ng mas mataas pa dun, hindi na kami charity na bibigyan ka ng compensation. Kasi cost na nga yung ginagawa namin eh. Hindi ko naman kasalanan na bumili ka sa dito sa company, dun sa ng product na yun. Tapos Gano'n mo kadalas gamitin yung baraan na yun? minsan lang. So yung iba, gano'n din? Yung iba may ganun din. Kanya-kanya na yan skill. Kanya-kanya na yun eh, yung diskarte. Pero talaga, pagdating sa Ba't ka babot sa gano'n? Iniinsist niya lang. Iniinsist siya na Lalaki ka babae? Ano yan, babae. Tapos tinitreat pa na magkaka-file siya ng kaso. Okay lang naman sa akin mag-file ka ng kaso. Gusto ko akong subukan mag-file ng kaso. Hindi ko naman sinabi. Iniisip ko, gusto ko naman subukan eh. Gusto kong subukan mo na mag-file ng kaso. Para makita natin na lalabas na mali ka? Na mali ka. I'll see your company. Parang parang yung sinabi ko na 24 hours na, may 24 hours ka para pag-isipan dyan. Dinura-mura ka? Oo, throughout ng wall. Parang may dalawang taong sumisigaw sa tenga ko eh. Talaga? Sigaw lahat ng niya. Tabi! Ano yun? Naka ka? Headphone kami. Headphone ka? Kasi hindi yung tinatanggal? Hindi. Sarap! Ang sarap! Talagang, sige, papahiga mo lahat ng sisigaw mo. Dolby Atmos pa, no? 60 pa. 80 pa. So, talaga, as in, patibayan niya lang ng Dati pinarinig ko sa buong nilipat ko yung tunog sa headset. Sa mic? Rinig na lahat. Tawanan. Pero sabi ko 24 hours lang. Ano pa, napag kami ng oras na